home base kada. In today's video, ang ituturo ko sa inyo ay kung ano nga ba ang marketing automation. Plus, pag-uusapan din natin kung magkano ang salary, ano yung mga requirements, at kung saan makakahanap ng mga clients. So, kung interesado po kayo matutunan ang lahat ng yan, then make sure to watch the whole video at maghanda na. Dahil magsisimula na po tayo, as in, now na! Welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos. So recently, nagkaroon tayo ng live discussion about marketing automation dito sa ating Facebook page. Kaya naisip ko na i-share din ito dito sa ating YouTube channel para mapanood nyo rin at matutunan nyo at magkaroon kayo ng idea about this skill na marketing automation na aking skill at favorite skill ko na ino-offer ko sa Fiverr. So ito na po simulan na natin. Sa mga nandito na, paki-comment nyo lang kung ako'y naririnig nyo ng maayos. Kung naririnig nyo ko, alam nyo naman, di ba? I can hear you, Ma'am She! Ayan. Bago natin ituloy ang video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Paki-confirm nga, I can see that, Ma'am She. Ganun naman, I can see that, Ma'am She. So, syempre, pag-aaralan natin today is the basics of marketing automation. Ano nga ba ang skill na to? Bakit ito ang skill ko? Bakit ko nagustuhan to? Diba? Kasi, kung kayo ay follower ko or subscriber ko sa YouTube, I'm sure meron na kayong idea na kadalasan ng mga tinuturo ko dito or yung skill ko na pinagkakitaan is yung marketing automation. But then, even before pa ako naging marketing automation, yung niche na to, yung skill na to, is naging virtual assistant ako. Okay? So, naging malawak din ako kagaya nyo. At hindi ko rin alam before kung ano gusto ko. Pero paano ako napunta sa skill na to? Kasi nakita ko yung sarili ko na na-enjoy ko na siyang gawin. Kaya kung hindi nyo pa po alam sa sarili nyo kung ano yung skill na gusto nyo, it's okay to start as a virtual assistant and then you explore. Start ka muna doon, alamin mo muna, isa-isahin mo muna kung ano yung mga skills talaga na gusto mo. And if you find yourself na, parang gusto ko na rin tong paggawa ng mga ganito, ganyan. So, which is mamaya, di-discuss natin So, kunwari, kung nakikita mo na yung sarili mo na parang gusto ko rin niya yung ginagawa ni Ma'am She, yung mga diniscuss niya, why not? Diba? It's free naman na matutunan to. Unless, of course, gusto nyo mag-take ng mga course. Okay, so, bago natin i-discuss ko ano ang marketing automation, ano muna ang marketing? Marketing is the process of getting potential clients or customers interested in your products and services. The keyword in this definition is process. Kasi proseso, di ba? Marketing involves researching, promoting, selling, and distributing your products or services. So, for example, sa mga palengke, ang gusto mo i-alok dito is yung, sabihin natin, mga paninda mo, kunwari gulay. Siyempre, hindi mo naman hahayaan na ilalagay lang sa table at wala kang gagawin. Lalo na kung matumal ang benta. So, ano gagawin mo? Ima-market mo siya. At yung proseso ng kung paano mo siya ima-market, that's marketing. Nasa sayo kung, mga suke, bumili kayo ng gulay para maging malakas kayo, ganyan, di ba? Nasa sayo. Kung hindi naman produkto, pwede naman na serbisyo, kagaya natin as a freelancer, di ba? So, kagaya nung services, ako, di ba? Kung virtual assistant, we provide services to our clients online. So, nasa sayo na lang din kung paano mo po-promote yung iyong serbisyo. So, it's the process of promoting or offering your products and services to the market. What is email marketing? Email marketing, kung kanina, marketing na nagpo-promote ka ng products or services dito in the form of email. Email marketing is a powerful marketing channel, a form of direct marketing as well as digital marketing that uses email to promote your business, products, and or services. It can help make your customers aware of your latest items or offers by integrating them into your marketing automation efforts. So, for example, kung nakakita na kayo nung, kunwari, may website, di ba? Kadalasan may website, tapos merong maliit na parang box dyan na nagsasabi, i-enter mo yung iyong email address
o at ang iyong first name o minsan email address lang para makareceive ka ng mga libreng download kung paano yumaman o paano pumayat. So in that way, pag in-enter mo yung email address mo at submit, ayan, may makukuha kang pinramis nila na marireceive mo. Kumbaga, yung email na marireceive mo, it's a form of marketing in the form of email. Kumbaga, nagpo-promote ka ng mga products and services mo gamit ang email. Okay, nandito na tayo sa mismong marketing automation. And I'm sure nasusundan nyo, marketing, email marketing, now marketing automation. Okay, so next, marketing automation. It is all about using software to automate the marketing activities. So many marketing departments automate repetitive, paulit-ulit na tasks such as email marketing, social media posting, and even ad campaigns. Not just for the sake of efficiency, but so they can provide a more personalized experience for their customer. The technology of marketing automation makes these tasks easier. So kung mapapansin nyo, kunwari nga, kagaya ng sinabi ko kanina, nag-sign up kayo sa newsletter. Nung nag-sign up kayo dun sa newsletter na yun, ang promise sa inyo, for example, is makaka-receive kayo ng free PDF for the pampapayat. Ganyan. Yung marketing automation, di ba, is actually yung paggamit ng email software. For example, yung MailChimp or ActiveCampaign, di ba may mga naging tutorial tayo niyan kung paano sineset up yung mga emails doon o yung automation doon. So, yun, gagamitin natin yung software na yun para yung mga dapat na instead na paisa-isang isesend ng client or kung ikaw magsiset up ka ng email, gagawin mo yung email. Imbis na every time may magsa-sign up, isa-isa mo isesend sa kanya, si email software na yung magpapadala nun automatically. Okay, so ito na tayo sa mga benefits of marketing automation. Una is yung cost efficiencies. It is the act of saving money by changing a product or process to work in a better way. So, syempre, mas makakatipid tayo dyan. I mean, yung client, makakatipid siya sa ganyan. Kasi nga, imbis na isa-isa niyang gagawin, ayun na, one-time setup, pero pwede ring i-update. Pwede ka naman, you can always go back and update. Okay, next is close cooperation between marketing and sales. Yes, kasi meron mga email software na kung saan combine na yung kanilang marketing and yung parang sales department. For example, yung may mga e-com store, mga e-com, di ba? So kapag nag-promote sila ng kanilang products through emails, merong platform na example Klaviyo or ActiveCampaign, meron ng parang tawag doon, CRM or mga sales and pipeline na ang kadalasang nandoon or nagbabantay noon ay yung mga sales agent, ganyan, or may kinalaman sa sales para titignan kasi natin kung ito bang emails na to, sino nag-open ng email at interesado dun sa, let's say, pampakinis. Ngayon kung interesado siya, i-click niya yung link dun sa email, di ba? Ibig sabihin, interesado siya kasi binuksan niya, binasa niya yung email, pinlik pa niya yung link, at baka sakali bumili siya. So kung bumili siya, papasok ngayon yung parang notification or meron kasi tayong sineset up dun sa loob ng software. Pero meron tayong mga inaayos sa loob ng software, ng email software, para yung kapag may bumili ng produkto na yon na binebenta ni client or binebenta nyo, malalaman ni email software na interesado siyang bumili or bumili siya. Ngayon, papasok yung impormasyon na yon sa loob ng CRM. Parang kumbaga lugar sa isang email software na malalaman ng mga sales team na okay, bumili to. Ilalagay ko siya, automatic mapupunta siya sa record ng email software na bumili siya ng product. So kung bumili siya ng product, ano yung mga pwede nating iset up pa na emails na ipapadala sa mga taong interesado? Okay. So, increase conversion rate. Isa yan sa mga main benefits of marketing automation. Kasi syempre, malalaman mo agad kung bukod sa syempre napopromote mo yung produkto and serbisyo nyo or products or services nyo through emails, syempre, malaki yung chance na tumaas yung conversion rate. Yung kunwari, may mga bumibili. Kasi alam mo kung ano yung parang interesado yung contacts. Kunwari, di ba pagka let's say, magsa-sign up ka sa form, sa website. Diba pag sa website nag-sign up ka, minsan may mga tanong. Ito bang produkto na to,
Ngayon sa form parang pambabae, tuwing kailan mo balak pwede mong inumin. Alam mo yung mas detailed yung tanong. Again, depende to sa approach nyo ng client nyo kung paano nyo balak ibenta yung produkto or serbisyo. Pero mas ano lang, kumbaga mas the more na customize yung pag-offer nyo ng products or services, the more na mas malaking chance na targeted yung bibili, yung mga interesado talaga. Diba? So, pwede nyo yung gamitin yung mga details na yon para ma-convert itong contacts na to into a paying customer. So, syempre, mas malaki yung kikitain nyo. So, kung ano, and pwede rin kayo mag-send ng mga follow-up emails dun sa mga taong nasa loob na, yung contacts nyo na nasa loob na ng email software para, yun, ma-operan sila ulit kung interesado sila. Kung hindi pa interesado, pwede nyo sundan ng mga ibang follow-up emails na baka sakali maging interesado na ulit sila. Alright, so next, accurate reporting. Yung kagaya ng binanggit ko. So, syempre, pag accurate reporting, malalaman nyo agad kung sino yung mga nag-open ng email, hindi nag-open ng email, or nagba-bounce ba yung email. Makikita nyo yan dun sa email software. May mga reports and analytics dun para masendan nyo ng tamang email yung mga tao na, depende sa option nyo kung sino yung mga papalo-upan nyo. Itong, for example example ako kadalasan kasi may mga contacts na hindi pala open ng email. Or hindi nagki-click pala ng email. So, sino yung mga tao na to? Pwede nyo silang padala ng emails sa mga susunod, mga follow-up emails. Hey, interesado ka pa ba? Kasi kung hindi, ito sana meron ako offer sa yung discount. Yung mga ganon. So, magagamit nyo yung mga accurate reporting na yan para sa mga susunod yung plano ng pag-send ng emails. Yun nga, kagaya nung next is yung personalized marketing strategy. So, kagaya ng sinabi ko, kunwari nga yung, Hi, Sheena. So, alam ko ako yung kinakausap niya kasi Sheena daw. Tapos, pwedeng yung mga details dun sa loob ng emails ay nakabase dun sa kung yung mga fill out kong form or fill out kong detalye nung nag-sign up ako. Diba? Or malalaman nga kung interesado ako kasi I saw that you browse my website and I saw that you are interested or you are seem to be, basta Tagalog na lang, kung interesado ka dun sa produkto namin na pampakinis. Kasi merong pwede tayong maglagay ng tracker sa website. At yung tracker na yun ay magagamit natin at i-connecta sa email software. Yung mga details na makukuha natin using that tracker ay pwedeng magamit natin to personalize the email. So, better quality of leads. So, kung paisa-isahin nyo yung mga binanggit ko, I'm sure nakukuha nyo idea kung bakit quality of leads yung makukuha, yung mga contacts na kumbaga paano tayo makapag-generate ng mga quality leads. Kasi nga, customized, personalized, targeted yung mga contacts na may ipon natin sa loob ng ating email software. So, yun ang kagandahan naman ng mga marketing automation talaga. Ability to combine data from different channels. Yes, kasi kunwari nga yung ActiveCampaign, email software yon or Mailchimp, di ba? Email software yon. Pwede nating i-combine, parang i-connect natin yung iba't ibang platform, mga, kunwari, WordPress, website yun, di ba? Pwede kong i-connecta si Mailchimp or si ActiveCampaign kay WordPress. At pwede rin ako mag-connecta ng Calendly, yung mga scheduling tool kay ActiveCampaign or doon sa email software. Pwede pa ako mag-connecta ng iba pa doon sa aking email software. Kapag nakakonekta yon, syempre, lahat ng mga information na kakailanganin ko from other external platform or software, pwede kong magamit para sa aking email automation or marketing automation. Okay, next, getting more leads. So, syempre, kapag may mga, let's say, yung iba nagpo-promote sa kanilang social media accounts, diba? Sa Facebook ads, yung the more na napo-promote mo at na nagsa-sign up sila dun sa mga pa-sign up form mo, makakapag-capture tayo ng mga contacts automatically papunta sa ating email software. Diba? So, hindi mo kailangan na pag nag-promote ka sa Facebook ads, ay, ano nga sabi ng email address? Ano yan? Susulat mo sa email software, sa Google Sheet, o kaya susulat mo ba sa papel? Diba? So, kung automatic na yon, they just have to fill it out. They just have to type their email address and other information at automatic na silang pwedeng pumasok sa inyong email software. Next is increase web traffic.
So, syempre, using your email software dun sa emails nyo ha, pwede nyo indicate dun na, okay, please visit my website or we have already a new, kunwari, meron kang articles, yung client nyo nagsusulat ng mga vlogs. Oh, we have a new blog posted. Please click this link to read the updates for this month. Mga ganon. Hindi kasi magaling magsulat, kaya nga hindi ako nagka-copywriting, di ba? So, may mga nakukuha, may mga ideas na ganon. Pag click nila yung link, mababasa na nila yung vlog. So, kung ako as a vlogger, pwede kong gamitin na, meron na tayong mga bagong post na video sa ating YouTube channel. I-click nyo to para mapanood nyo. Nando ka na sa aking YouTube channel at pinapanood yung ating video. Okay? So, ilan lang po yun sa mga benefits of marketing automation. And along the way, kapag na-explore nyo na to, mas marami pa po kayong maaring makitang benefits na makakatulong sa inyo at sa inyong client. So next na i-discuss natin is yung basic automation recipes. Okay, pag sinabing recipe, kunwari sa pagluluto, 'di ba? Pagluluto, meron tayong mga may mga ricado. So ito yung mga karaniwang sangkap ng mga automation, okay? Ito yung ilang mga examples ng automation. Ganoon na lang, para hindi kayo masyadong ma-confuse. For example, welcome series. So, sa welcome series, kagaya ng example ko kanina, kapag nag-sign up ka ng newsletter, sabi sa'yo, welcome! Pero hindi mo sumisigaw kasi email yun, di ba? So, welcome, Sheena! Thank you for subscribing to our newsletter. Expect ganito, ganyan. Welcome email yun. Okay? Now, next is 7-day drip series. Ito yung, pag sinabing drip, parang drop, patak-patak ng emails. 7 days. Ibig sabihin, pag nag-sign up ka today, 7 days. So, meron lang pagitan ng 1 day, 1 day, email. Tapos 1 day uli, email. 1 day, email. Hanggang sa mabuo yung 7 days na email. Sunod-sunod yon. Okay? 7 days. Opt-in incentive delivery. Kagaya nung binanggit ko din kanina na example, yung newsletter. So, opt-in means nag-sign up ka. So, pag nag-sign up ka, ano yung makukuha mo in return? Ano yung i-deliver sa'yo? Form personalization follow-up. So, example, offer a subscription to your email newsletter, a course, a free trial of your service, a coupon or discount. So, pag sinabing personalization follow-up, kung meron na ba kayo na-experience like sa Facebook, yung mga nauuso na kailangan mo sagutan, yung aalamin mo kung ano yung timbang mo, kung ikaw ba ay overweight, yung mga ganong style. Tapos, fill out mo, di ba? Are you a man? How old are you? What's your weight? Ganyan. Mga ganon. So, the more na personalize yung mga sasagutan, yung mga options doon, pipiliin mo yung mga tamang sagot, doon nakabase kung ano yung mga uri ng follow-up emails na marireceive mo sa mga susunod na araw, okay, or na week. Okay, contact last engaged date. Sabihin na natin, nandun ka na sa loob ng email software, yung contact information mo nandun na. Tapos, 3 months na, hindi ka pa rin nagbabasa ng mga emails or hindi ka pa rin bumibili. Kunwari ikaw, Ed, ikaw yung hindi nagbabasa ng email. So kung ganon, after 3 months, pwede kitang i-email. Hoy Ed, ikaw ba'y interesado pa? Parang napapansin ko kasi hindi ka na masyadong nagbabasa ng email. Baka kailangan mo baka may mga tanong ka or mga bagay na hindi ka nagugustuhan. O, diba parang nagsisend ako ng follow-up email sa'yo. Webinar reminder email series. So sa mga virtual assistant diyan na nagse-setup ng webinar ng mga clients nila at nagpapa-setup ng mga reminder email series, ito 'yon. Yung let's say merong webinar si Ma'am Shi sa October 15, di ba? Yung kay Coach Saraya. Kung meron akong webinar sa October 15, mula ngayon, bago mag-October 15, pwede ako mag-setup ng mga reminder sa mga contacts ko na, hoy, in 3 days, malapit na yung ating webinar. Ito yung link ha, para wag mo makalimutan. Tapos, kunwari, 1 hour na lang before, pwede pa ako mag-send uli ng follow-up. Hey, it's 1 hour na lang. At I just want to remind you na malapit na po yung ating webinar and I'm so excited to see you there. Parang ganyan. Oh. Okay, next is send new blog post. So, merong mga clients kasi like yung mga coaches or writer, 'di ba? Blogger na gumagawa ng mga blog post
sa website, mga articles. So, pwede kang pwedeng yung client mo magpa-setup ng ganito, yung pag may mga bagong post na siyang articles, i-update niya yung mga contacts niya na, oy, meron na akong bagong post na articles na baka interesado kang basahin, check mo na, ganyan. At yung huli is yung birthday and anniversary coupon email. Ito ilan lang po sa mga example ha. So, kunwari, sinetup nyo na pag yung contacts ay nakalagay doon kung kailan yung kanyang birthday, pwede ka mag-setup ng automatic greetings na let's say December 25, birthday ni Shena Rivera. Padadalan siya ni MailChimp or ni ActiveCampaign or ni Klaviyo or nung anumang email software ng happy birthday sa December 25. Automatic yun. Wow! Ito po yung ilan sa mga examples ng email marketing platforms. Ilan lang po ito kasi halos everyday yata or every month may mga nanganganak na email software o may mga bagong email software na sumusulpot. So, hindi nyo kailangang aralin lahat-lahat ng yan. Pwede kayo magsimula sa kung saan kayo makapag-create ng free trial. Ganyan. Or saan kayo interesado. Ganon din naman sa iba halos may mga parang free trial, 7 days, 14 days. So, i-check nyo na lang po, explore nyo lang to. Kagaya ng Constant Contact, Sendinblue, ConvertKit, Weber, Klaviyo. Klaviyo mostly ginagamit yan sa mga Shopify or mga e-commerce. O ayan, ito yung ilan sa mga marketing automation samples. Iba-ibang software po yung pinapakita ko sa inyo. Ito yung sa ActiveCampaign automation. Yan, ganyan yung mga ginagawa ko. Ito po, actual email automation ng mga ginawa ko sa ibang mga clients. Okay, ito, yan. Meron nga akong course na marketing automation. So, kung interesado po kayo matutunan nyo, nandun po yung detalye niyan sa ating Facebook page. Yung link kung gusto nyo pong mag-take ng course. Okay, so ito, isa pang example, yung nag-ano na ako, parang may nagko-consult sa akin na client kasi, and wino-walk through ko siya, nung bayad na ako dyan ha, kumbaga meron na kaming agreement dyan. So, wino-walk through ko na lang siya kung paano gagana yung automation na ginawa ko para sa kanya. And that diagram is parang gumagawa muna ako ng design nung magiging flow nung email automation ni client. Kung paano gagana yon bago ko siya gagawin sa email software. Next, ito pa yung ilan sa mga example. So dati, ang tawag sa Keep ay Infusionsoft. So kung meron kayong mga makikita na Infusionsoft Automation Specialist, ganyan. Keep na ngayon siya. Ito naman yung Klaviyo automation. So, kunwari, mahilig ka sa mga e-com, Shopify, ganyan. Pwedeng, ang karaniwang ginagamit dyan is yung Klaviyo software, email software, para gawin yung automation, yung email automation niya. Okay, so ito na. Ano nga ba ang difference between autoresponder and marketing automation? Pag sinabing autoresponders, mga ka-home-base kada, it automates the sending of messages in an autoresponder cycle. So, marketing automation, ito naman yung marketing automation, gives you more options. Pagka autoresponder, simple lang siya. Ano mga magre-reply? Ano yung reply? It doesn't matter kung nag-click siya, nag-open siya, or nagbasa ba siya, basta bukas may padadala pa rin akong emails. Sa susunod, may papadala pa rin akong emails. Yun, automatic, magpapadala na lang siya ng emails. At either nag-respond yung contact or hindi. Mga ganon. Okay, yun ang autoresponder. Marketing automation, syempre, mas maraming option. Pwede nating i-assess kung ito ba ay interesado or hindi. At pwedeng kasama si autoresponder mismo sa loob ni marketing automation. Pwede kong kuhanin si autoresponder at ilagay kay marketing automation. Kasama na siya. Plus, it helps you to track and make decisions based on the goal of your workflow. Pag sinabing workflow, ito na yung mula umpisa hanggang huli. Yan, pwedeng ma-involve si autoresponders doon at ito yung magiging decision. Yun nga, kung nag-open ba siya, nag-click ba siya, interesado ba siya. Kung ganon, ano yung mga susunod nating follow-up emails na ipapadala? So, mas marami tayong option kapag marketing automation. In short, yun lang. Mas marami tayong pwedeng gawin. Ito yung ilan pa lang sa mga ginagawa ng isang marketing automation specialist. So, ano nga ba yung mga ilang ginagawa ko? Nagdi-design po ako, designing and building automated email marketing flows and email campaigns. So, pagka email marketing flows, yung paano yung magiging sequence ng email marketing, di ba? And yung mga email campaigns kagaya ng newsletter, mga paisa-isang email na binubuo nyo at papadala nyo sa mga contact. So ako, nagdi-design po ako noon. Now, next is brainstorming with colleagues for fresh marketing ideas. So,
It depends kung itong pangalawa ay gagawin ko kung let's say meron akong mga kasamahan sa marketing department, ganyan, or ibang mga ka-teammate na maaaring nagpo-promote din or nagmamarket ng aming business nila client. So, pwede ako makipag-usap, makipag-contact sa kanila, makipag-connect, coordinate, para malaman natin, okay, guys, sa mga next month, ano ba yung mga susunod nating strategies na gagawin para makapag-promote tayo ng mga products and services natin, ganyan, di ba? Para makatulong sa business natin nila client. So, pwedeng mangyari yon. Or pwedeng kung ako lang, at saka si client ang mag-uusap. Okay, next is writing and scheduling upcoming social media posts. Yung pangatlo na to, depende lang po ito sa inyo pero ako, hindi po ako nagsusulat. Yung mga clients, meron naman silang mga social media manager or social media marketing. Kadalasan, sila na yung nagpo-post ng mga pang-promote. And everyone who will sign up dun sa mga promotion na yun, papasok na lang yun dun sa automation na aking sineset up. Pero kung ikaw, gusto mong i-cover din yon dun sa iyong skills, that's fine. Okay lang din yon. Okay, next is interpreting campaign analytics to measure performance and spot weaknesses. So, syempre, kailangan mo matutunan din to. And as you go on naman, habang natututunan mo yung mga campaign, automation, syempre titignan mo din kung ano yung status kumbaga sa mga post sa social media, check mo kung trending ba, marami ba nag-likes, marami nag-share. Ganun din sa emails. Of course, hindi siya nila-like, hindi siya sinishare. Pero marami ba nag-open, marami ba nagbabasa, marami ba nag-click, pumupunta ba sa promotions tab, pumupunta ba sa, basta promotion spam, ayun, spam. Baka nandun na. So, titignan mo, kailangan iwasan nyo yun, di ba? Ganon. So, titignan nyo kung ano yung analytics, yung performance ng mga emails nyo. Kasi, specialist ka. And kapag ganon, kailangan mo na lang tulungan si client sa planning nyo kung ano yung mga susunod nyong pag-promote ng emails. Okay? Next is creating A/B split test of marketing assets to improve campaign performance. Meron kasing email software na kapag nag-upgrade ng plan, tsaka nyo lang magagamit to. Let's say, ang email na ipapadala nyo today is kung paano pumayat. So, sa email subject nyo, and I hope alam nyo kung ano yung ibig sabihin ng email subject. Yung parang title kapag magbabasa ka sa Gmail, yung una yung title na mababasa. Email subject yun. Tapos, pwedeng dalawang email subject, pero iisa lang yung content. At ang gagawin ni email software, hahatiin niya kung 200 yung contacts nyo sa loob. 100 dito, ito ang subject. 100 dito, ito ang subject. Pero pareho lang yung content nun. Yun ang A/B split test. Para malaman nyo, saang email mas marami ang nag-open, saang email mas marami nag-response, mga ganon. So, last is other associated digital marketing duties. So, digital marketing, malawak yan. And maaari tayong, pwede pa ako magsama ng iba pang skills dyan sa digital marketing na sa tingin ko makakatulong sa aking pagiging marketing automation specialist. Pero kung gusto ko maging plainly dito lang, okay lang naman din yun. Okay? Next! Syempre, ito na. O, ayan na nakita niyo. Ay, hide ko. So, sa salary, it depends. Ito, idea lang to. Okay? Nasa inyo kung ano kung in between yung gusto nyo o mas mataas pa rito. Pero syempre, kung starting pa lang po kayo, kahit naman sa ibang skills, alam ko sa sarili ko na hindi ko itataas agad-agad Sa totoo lang, lalo na kung nag-aaral pa lang ako. Siguro ang masasuggest ko is kung saan ka mas komportable muna. So, as a beginner, you can start at $3 to $10 per hour. Pero, pag sinabing gano'n na yung rate, dapat alam mo kung ano yung kaya mong i-cover. Dapat, may idea ka na at least kung paano mag-create ng list, ng email campaigns, newsletters, simple email sequences. So, ito, ilan lang to sa idea sa sinabi ko. Pero balikan nyo yung mga tinuro ko kanina at kung kaya nyo na yon or kung ano yung level ng komportable kayo, doon nyo ibase muna yung salary nyo. Especially kung totally beginner pa lang kayo na ngayon pa lang mag-aaral. So, $3 is fine, diba? At least, ginagamay mo pa lang. And the more na mas familiar ka na, the more na confident ka na, nakakasolve ka na ng mga problema ni clients, natutulungan mo na sila, nasa sa'yo na kung siguro after 6 months, after 1 year, mag-i-increase ka na to $6, diba? Kung okay na sa'yo, di ba? So at least you have an understanding of how to create and use tags and triggers, and you know how to create and run a basic email automation and integration. Ngayon, you can also offer package pricing, if not per hour. Kung ayaw mo ng $3 per hour o gusto mo mas komportable ka sa fixed rate or per project, kagaya ng sa mga Fiverr, yon, pwede din yon. Right? So,
for advanced, sabihin natin advanced or expert, karaniwan mga ginagawa yung mga landing page. Pero minsan, kahit beginner, pinagagawa na ng landing page. Kaya hindi ko masabi na ito eksakto yung ito eksakto yung dapat mong gawin. Kasi baka mamaya beginner ka pa lang, pinag-handle ka na nito So, mas maganda, di ba? So, kung matutunan mo, iba kasi pinagko-combine nila yung mga skills. Yung parang funnel building, landing page, di ba? Consultation, ayan, nagko-consultation na yung mga clients sa akin. Monthly retainer, kunwari, nagawa ko na yung automation nila, working na siya. So, after a week, after, let's say, next month or next month, ganyan, i-check ko kung working pa ba, may mga kailangang update. Yun na yung mga monthly retainer. Next is, I do not provide email copywriting, which is, sinabi ko nga sa inyo kanina. So, kung ikaw sa sarili mo, nagka-copywriting ka at gusto mo idagdag ang email automation, mas malalim na email automation, you can take my course. Oy, promote, diba? So, you can take my course. Kung gusto mo include yan, package mo na siya. Pwede mo siyang gawin ganon, i-package. And then, I do not provide email copywriting, but it's ideal if you like and if you want. Okay, so requirements. Ito parang basic requirements lang to kahit hindi nga sa automation, di ba? Kahit sa mga, sa ibang skills. i3 to i5 processor, minimum of 4 to 8 GB RAM. Yung mga sinasabi kong ganito is para hindi naglalag, hindi mabagal, hindi matagal ang pag-load ng isang website or pag-open ng isang ganito. At hindi kayo magkakaroon ng interruption sa trabaho. Much better if may video card o si client, si husband na nagsabi nito. Ang mga software, lagi siya nag-update. So, syempre, maki-adjust tayo doon. Hindi pwedeng masyadong luma yung ating ginagamit. Pero kung talagang yun lang, and sa tingin mo, yun lang yung kakayanan mo ngayon na magagamit mo, then make it work. Okay? Hindi mo kailangan i-discourage yung sarili mo na, luma computer ko, hindi na ako pwedeng magganito. Hindi ganon. Okay? Kung anong meron, pagkasyahin mo muna. And then, kapag nakaipon ka, tsak mo i-upgrade unti-unti or bumili ka na ng kakaya sa budget mo. Okay, so where to find clients? So, ito halos parang in general na lang din di ba? Kasi kung saan ka namang komportabling makahanap ng clients or kung saan madalas nakikita mo yung needs, kagaya ng Upwork. Yan, isa yan, di ba? Upwork, OLJ, Fiverr. Sa Fiverr ako. Free App, LinkedIn, at sa iba pang mga online job sites. Kasi may mga nagpo-post naman talaga ng trabaho sa mga iba't ibang online job sites. And minsan ang nakalagay na doon specifically is email marketing or marketing automation. Yun yung mga keywords, MailChimp, at kung ano mang email software, yun yung i-type nyo at hanapin nyo. VA agencies. So, meron mga agencies na nangangailangan lang ng specific para sa marketing automation. Kagaya sa LinkedIn, finifilter ko lang yung mga jobs at nakikita ko na meron sila na pang marketing automation lang talaga. Which is, sinishare ko talaga dun sa mga mentees ko na nag-aaral ng aking course na marketing automation. So, syempre, sila ang baby ko. Pinopost ko sa kanila agad para makita nila pag may mga job ops, mga opportunities. Pag wala, share naman sa HMD. So, direct clients. So, meron mga din yan, may mga clients na, kunwari, ang gusto nila, kunwari, from Facebook group, from Instagram. Pag nag-post sila ng mga social media post nila, gusto nila ma-add sa kanilang automation, di ba? So, pwede kang mag-offer din sa kanila ng ganitong service. Kung sa tingin nyo, saan may needs, saan may pangangailangan si clients, or baka na-sense nyo na, nagpo-promote ka ng ngayong mga posting, sayang naman yung mga followers and likers mo, baka interesadong, baka gustong mag-sign up sa iyong automation, di ba? O di ba, pwede mo i-alok, it's an opportunity pa rin sa'yo. Okay, so most of my clients are from Fiverr. So, yes, nag-start ako sa Upwork. Actually, nakakuha pa rin ako ng clients sa Upwork. Kinontak ako through interview, parang invitation for interview. Nakuha ko siya kagabi. So, inantay ko na lang yung trabaho. Pero, fixed project naman yun. And kailangan ko lang siyang tapusin sa Monday. Pero, mostly, sa Fiverr kasi, na-build ko na yung, doon, parang gig ko, na-build ko na yung authority, ganyan, doon, yung branding ko doon for Fiverr Active Campaign. So far, luckily, thank God na parang kusa na lang silang, hindi na ako nagpo-promote kasi, parang automatic na merong mga nagsasign, doon, nag-inquire, or kapag nagkalinawan na kami, o order na sila, ganon. So, sa Fiverr ko nakukuha yung mga ganon. Kung gusto niyo pa po ng mga follow-up videos about marketing automation, then i-comment nyo lang po yung ating keyword of the day na I want to learn marketing automation. I want to learn marketing automation. I want to learn marketing automation. Ha! Kaya nyo yan? Ayan ha! Yan ang ating keyword of the day. So, abangan ko yung mga comment nyo dyan sa baba ng ating video. At magkita-kita po ulit tayo next week dito sa ating channel. So again, I'm Sheena Santos. Have a great day mga ka-Homebase Kada.
Bye for now!